Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumairin. Mga kapatid, kilalanin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na maghanda sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka kahit sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoong namin Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong ng anak ng Diyos, pagkarong ng Ama. Ikaw ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ay nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya, na simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama,
sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparamang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig at magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sandaigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa manaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Anna, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.
Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita po ng kaligtasan, ang mabuting balita ng pagdating ng anak ng Diyos na naging kasama natin, yan po ay para sa lahat. Kaya nga sa ating unang pagbasa, narinig natin na sinabi ni San Juan, sumusulat siya sa mga anak, sa mga magulang, sa mga tatay, at sa mga kabataan. Ang lahat ay napapatawad ng kanilang mga kasalanan. Yung mga magulang, dahil sila'y may edad na, marami na silang alam tungkol sa pananampalataya. Ang mga kabataan na sila'y malakas pa, sila yung nakikipagbaka laban sa kasamaan. Kaya pinaalaala sa kanila ni San Juan ang magagawa nila sa pananampalataya depende sa ating edad, sa ating kalagayan. Yung mga bata, sila'y tagatanggap ng patawad, tagatanggap ng biyaya, tagatanggap ng mabuting balita. Ang mga tatay, sila yung tagapagpasa ng pananampalataya kasi may alam sila nung simula pa. Alam na nila, kaya dapat nilang ipasa ito. Ang mga kabataan naman gamitin ang kanilang lakas upang labanan ang kasamaan. Lalong-lalo nang huwag magpadala sa mundo, sa sanlibutan, labanan ang sanlibutan. Ang tinutukoy dito na sanlibutan ay hindi po yung kosmos, yung kapaligiran, kasi ang kapaligiran ay galing sa Diyos. Yan po ay mabuti. Ang sinasabi po ng sanlibutan ay yung mga kasamaan sa mundong ito. Yan yung humihila sa atin sa pita ng laman. Yan yung mga tumutukso sa atin. Yan yung magnet sa karangyaan. Yan po'y dapat nating kalabanin. Kaya yung nagmamahal sa ganitong sanlibutan, sa kasamaan sa mundo, yan po'y hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya kung mahal natin ng Diyos, iwaksi natin ang sanlibutan na nagdadala ng kasalanan, nagdadala ng kasamaan. Kaya maging maingat po tayo, lalong-lalo na sa mga masamang influensya, lalong-lalo sa mga pumupukaw sa pita ng laman na nakikita natin sa ating social media, sa ating mass media, sa ating mga kabarkada, at yung mga nang aakit sa atin sa kayamanan, sa karangyaan ng mundong ito. Yan po'y dapat labanan natin. Sana po maging tulad tayo ni Anna sa ating ebanghelyo, na ginamit niya ang kanyang edad sa patuloy na pagsamba sa Diyos. Matanda na siya mula nung pagkabalo niya hanggang siya 84 years old ay palagi siyang nag-aayuno, palagi siyang nananalangin. Gamitin natin ang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos upang mapalapit sa Kanya. Ang mahalaga po ay hindi yung mahabang buhay, ngunit ang buhay na makabuluhan. Kahit na maiksi lamang ang buhay natin, tulad ni Carlo Acutis, 15 years old lamang siya, ngunit mahalaga, hindi siya nagsisisi na siya'y mamamatay ng bata pa.
Kasi sabi niya, ang buong panahon niya ay ibinigay niya sa Panginoon. Kahit na tayo ay tulad ni Pedro Calungsod na 18 years old, naialay naman sa pagsiserve sa Panginoon ang buhay nila. So hindi mahalaga yung mahaba o maiksi ang buhay. Ang mahalaga yung panahon na ginagamit natin ay ialay natin sa Diyos. Tulad ni Anna, ang mahabang panahon na ibinigay sa kanya, yan yung kanyang inalay sa Diyos. At ginantimpalaan siya ng Diyos. Nakita niya ang kaligtasan. Nakita niya yung sanggol na magliligtas sa atin. At ipinakilala, ipinaalam niya sa mga tao. Tapos, nung magawa na ni Maria at saka ni Jose ang lahat ng mga tungkulin nila ayon sa batas, ibig sabihin na si Maria at si Jose masunurin sa batas ng kanilang relihiyon, sila'y umuwi na sa Nazaret. At doon po tumagal si Jesus sa kanyang buhay. Sa 33 taon ni Jesus dito sa lupa, 30 taon ay kanyang ginamit doon sa Nazaret. Doon siya nanirahan sa Nazaret. Ito yung tinatawag natin hidden life of Jesus. Nakatago yung buhay ni Jesus kasi ordinaryong mamamayan siya. Hindi naman siya extraordinary sa ibang mga kababata niya. Nagsimula lamang siya ng kanyang misyon nung siya'y mabinyagan ni Juan Bautista nung siya'y 30 taong gulang. At dito po sa katahimikan, sa ordinariness, pagka-ordinaryo ng buhay sa Nazaret, doon po siya lumago. Doon siya nag-mature. At ito po yung sanang hinahangad natin ng maturity. Nag-mature si Jesus sa kanyang katawan. Lumaki siya. Lumakas siya. Nag-mature siya sa kanyang kaisipan. Naging marunong siya. Marunong sa batas ng Diyos. Marunong sa buhay. Naging wise. At siya nag-mature din siya sa kanyang ugali. Naging kalugod-lugod siya sa mata ng Diyos at sa mata ng kapwa. Yan din sana ang maturity na hinahangad natin sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, at sa ating sarili mismo. Maganda ang ating pangangatawan, malalim at malawak ang ating kaisipan, at maganda ang ating ugali. Madalas po nakakalimutan yung ugali. No, abalang-abala tayo na tayo maging malusog, lalo na ngayon panahon ng COVID. Inaalagaan natin ang ating katawan, hindi tayo makakasakit. Marami tayong mga vitamins, mga maintenance na gamot na ginagamit para sa ating katawan. Ang iba naman ay gustong matuto ng maraming bagay. Kaya nga kahit na online nag-aaral tayo, nanonood tayo ng TV, inaalam natin yung mga balita. Gusto natin maging updated sa ating kaalaman sa mundong ito. Pero madalas napapabayaan yung paghuhubog ng ugali. At malalaman natin na magandang ugali natin na tayo ay marunong makisama sa ating kapwa. Natutuwa yung kapwa natin sa atin. Hindi po matutuwa ang Diyos sa atin kung sa kapwa natin tayo'y masungit, tayo'y magalitin, tayo ay palaging negative sa mga tao, na hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Kaya sikapin din natin, ngayon magbabagong taon na, tanggalin sa ating ugali ang hindi kaaya-aya sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ganun po lumaki si Jesus sa Nazaret. Kanyang pangangatawan naging malusog, kanyang pag-iisip naging marunong siya, at naging kalugod-lugod siya sa mata ng Diyos at sa mata ng kanyang kapwa.
Inialay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos araw at gabi. Ialay natin sa Diyos ang ating mga sariling panalangin at sabihin natin sa bawat tugon, Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa konting katahimikan, ipagdasal natin ang ating sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong palitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo Kristo ay ulikhain,
sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ang iyong lingkod na tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan sa pamamagitan ni Jesus. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pangkaluluwang pakinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyay ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ng lumikha.